Tantahan, Nina. At bilang pagpapatunay ng aking malinaw na pag-iisip at kusang loob, ipinapamana ko ang lahat ng aking ari-arian, kasama na ang kabuuan ng Fontes Corporation at lahat ng Lucia Holdings sa iisang tao. Huminto sa pagbasa ang abogado, at sa sandaling iyon, tila huminto rin sa pag-ikot ang mundo. Kay Maria Santos. Ang pangalan niya. Parang nabibingi si Maria sa katahimikan ng malaking silid. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Isang tunog na napakalakas sa pandinig niya na parang anumang oras ay sasabog ito. Hindi mag-sink in sa isip niya ang mga salitang binitawan ni Attorney David. Nakaupo siya sa pinakasulok na upuan malayo sa pamilya Fontes sa isang silyang para dapat sa mga hindi imbitado. Suot niya ang pinakasimple niyang itim na bestida, ang luma pero malinis niyang sapatos, at ang alaalang tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang puso. Ang alaala ni Ma'am Lucia, kanina lang, sa simbahan, habang nakatingin siya sa puting kabaong na napapalibutan ng napakaraming puting bulaklak, hindi luha ng pag-aari ang pumatak mula sa kanyang mga mata, kundi luha ng isang tunay na nagmamahal. Naalala niya ang huling gabi nila. Nakaupo si Ma'am Lucia sa paborito nitong silya sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga bituin. Maria, mahinang sabi nito, ang boses ay tila isang bulong na lamang ng hangin. Huwag mong kalimutan na ang halaga ng isang tao ay wala sa kanyang pangalan o sa dami ng pera niya. Nasa puso yan, nasa katapatan. Hinawakan nito ang kamay niya. Ang balat ng matanda ay manipis at malamig. Ngunit ang hawak nito ay puno ng init. Marami akong pinagkakatiwalaan sa buhay ko, pero iilan lang ang tunay na tapat. Isa ka na roon, anak. Anak. Tinawag siya nitong anak. At sa salitang iyon, naramdaman ni Maria ang pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman mula sa sarili niyang mga amo. Ngayon, sa loob ng conference room ng opisina ng abogado, ang pakiramdam na yon ay napalitan ng yelo. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Ang mga matang dati ay hindi man lang siya tinitingnan, na para bang isa lamang siyang muwebles sa malaking mansyon. Ngayon, ang mga matang iyon ay nagliliyab. Nakita niya ang reaksyon ni Sir Marco, ang nag-iisang anak ni Doña Lucia. Ang kaninang pagkukunwaring lungkot sa mukha nito ay ganap na naglaho. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang pagkabigla na dahan-dahang nagiging isang maitim na galit. Ang mga kamao nito ay nakakuyom sa ibabaw ng makintab na mesa at si Ma'am Isabel ang asawa nito. Perpekto pa rin ang makeup, walang bahid ng luha. Ngunit ang mga mata nitong kalmado kanina ay ngayon ay parang dalawang patalim na nakatutok sa kanya. Narinig niya ang halos pabulong nitong sabi sa asawa kanina sa funeral service, okay lang yan, darling. After this, we can finally take that long overdue European cruise. A celebration. Isang selebrasyon. Iyon ang tingin nila sa pagkamatay ng sarili nilang ina. At siya? Ano siya sa lahat ng ito? Isang katulong, isang tagapag-alaga, isang utusan. Ipagpapatuloy ko, sabi ni Attorney David, tila sinusubukang ibalik ang kaayusan sa silid. Tinapos nito ang pagbasa sa ilang mga legal na detalye, pero wala na ni isang salita ang pumasok sa isipan ni Maria. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng tingin ni Marco at Isabel. Isang bigat na tila unti-unti siyang dinudurog. Nang matapos ang abogado at isara ang folder, nanatili ang lahat sa kani-kanilang upuan, nanigas. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos, isang paghinga, isang malalim at nanggigigil na paghinga mula kay Marco. Dahan-dahan itong tumayo. Ang bawat galaw ay tila kinokontrol, puno ng tensyon. Ang mga mata nito
ay hindi humihiwalay sa pagkakatitig kay Maria. Ano to? Tanong ni Marco. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. Isang malaking biro. Hindi sumagot si Atty. David. Naglakad si Marco, paikot sa mesa, papalapit sa kinauupuan ni Maria. Bawat hakbang niya ay parang isang malakas na dagundong sa sahig. Napaurong si Maria sa kanyang silya. Gusto niyang maging invisible. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Tumigil si Marco sa mismong harapan niya. Mula sa itaas, tinignan siya nito na parang isang basahan. At pagkatapos ay sumabog ito. Itinuro nito ang nanginginig niyang mukha. Ang boses nito ay umaling-awngaw sa buong silid, puno ng galit at pagkasuklam. Magnanakaw! Hindi kami papayag sa kabaliwan na to. Ang biyahe pauwi mula sa opisina ng abogado ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Para kay Marco, ang bawat segundo ay parang isang pagtorture. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana ng kanilang mamahaling kotse, pero hindi niya nakikita ang mga gusali o ang mga taong dumadaan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng babaeng iyon, ang mukha ni Maria, ang mukha ng isang magnanakaw. Paano? Paano nagawa ito sa kanya ng sarili niyang ina? Sa kanya, na nag-iisang anak? Dugo at laman niya si Lucia Fontes. Siya dapat ang tagapagmana. Karapatan niya iyon. Isinilang siya para doon. Pero ipinamana nito ang lahat sa isang katulong? Isang babaeng walang pinag-aralan, na amoy kusina at sabong panlaba? The disrespect, the humiliation, naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang kamao. Gusto niyang sumuntok, sumigaw, magwala. Marco, calm down. Narinig niyang sabi ni Isabel sa tabi niya. Ang boses nito ay kalmado, halos nagyayelo. You're breathing too loud. Huwag mong ipakita sa driver na apektado tayo. Napatingin si Marco sa asawa. Perpekto. Kahit sa ganitong sitwasyon, perpekto pa rin si Isabel. Ang buhok, ang damit, ang postura. Tila ba walang nangyari. Pero kilala niya ang asawa niya. Sa likod ng kalmadong ekspresyon na yon ay isang utak na gumagana, isang plano na nabubuo. Pagdating nila sa mansyon, bago pa man maisara ng driver ang pinto ng kotse, nagmartsa si Marco papasok ng bahay. Ang pagkukunwaring kontrol na pinilit niyang isuot sa harap ng iba ay tuluyan ng gumuho. Ang unang nakita niya ay isang malaking vase na may mga puting bulaklak sa ibabaw ng isang mesa sa foyer. Mga bulaklak mula sa burol. Isang paalala ng katrayduran ng kanyang ina. Sa isang iglap, lumipad ang vase sa sahig. Ang tunog ng nababasag na babasagin ay umalingaw sa buong mansyon. Nagkalat ang tubig at ang mga puting bulaklak sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Sir! Sigaw ng isang kasambahay, gulat na napalabas mula sa kusina. Get out! Umuungol na sigaw ni Marco. Lahat kayo, lumayas kayo sa paningin ko. Nagtakbuhan ang mga katulong, takot na takot. Si Marco naman ay parang isang nasusugatang hayop, naghahanap ng anumang bagay na masisira, na maibabato. Isinunod niya ang isang painting sa pader, pagkatapos ay ang isang maliit na estatwa. Marco, stop it! You're acting like a child, sabi ni Isabel, na kalmadong pumasok at isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi man lang siya nagulat sa mga basag na gamit. Inilapag niya ang kanyang Hermes bag sa isang silya na tila ba normal lang ang lahat. Isang bata? Isabel, narinig mo ba ang narinig ko? Ipinamigay niya ang lahat. Ang pera natin, ang kumpanya, ang buhay natin, sa isang hamak na katulong. And throwing tantrums will solve what exactly? Malamig na tanong ni Isabel. Kinuha nito ang kanyang cellphone. May mga paraan para ayusin to. Legal na paraan. Umupo ito sa sofa. Dinial ang numero ng kanilang abogado. Hello, Attorney Robles? It's Isabel Fontes. Yes, about the will. We're contesting it. Grounds, undue influence, mental incapacity.
Our legal team will coordinate with you. And one more thing. I need you to connect me with our contacts in the media. Tabloids, preferably. I want a story. A story about a greedy, manipulative servant who bewitched an old lonely woman. Napahinto si Marco sa kanyang pagwawala. Napatingin siya kay Isabel. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng katalinuhan at kalupitan. Yes, patuloy ni Isabel sa telepono. Let's paint a picture. Maybe she used some kind of love potion? Kulam. Anything. The public loves that kind of story. We need to destroy her name. We need to make everyone believe that she is a monster and we are the victims. Ibinaba ni Isabel ang tawag at tumingin kay Marco. See? Ganyan ang laro, darling. Hindi pa dalos-dalos. Lumapit si Marco sa bar at nagsali ng isang basong puno ng whiskey. Inisang lagok niya ito. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, pero hindi nito napawi ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa isang litrato sa ibabaw ng grand piano. Isang litrato niya kasama ang kanyang ina. Noong bata pa siya. Nakangiti si Lucia sa litrato, isang nangiting matagal na niyang hindi nakikita. Naalala niya ang mga huling beses na sinubukan nitong kausapin siya. Marco, anak, kumusta ang kumpanya? I'm busy, ma. Sagot niya noon. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Gusto lang kitang kamustahin. Later, ma. Marami akong ginagawa. Isang saglit na paninikip ng dibdib. Isang kurot ng konsensya. Pero mabilis itong nawala. Napalitan ng panibagong galit. Kasalanan din naman nito. Kung sana'y naging masunurin na lang ito. Kung sana'y ibinigay na lang nito, sa kanya ang nararapat. Hindi lang natin siya basta-basta kakasuhan, Isabel, sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Gusto kong magdusa siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Lumapit ito sa kanya at inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Of course, darling, bulong nito. Hindi lang natin siya sisiraan, Marco. Dudurugin natin siya hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Ang mga salitang magnanakaw ay paulit-ulit na umuugong sa loob ng isipan ni Maria. Parang isang sirang plaka na walang katapusan. Pagkatapos ng sigaw ni Sir Marco, ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa kanyang alaala. Ang alam lang niya ay hinila siya papalabas ng silid ng isang staff ni Attorney David, habang naiiwan sa loob ang mag-asawang Fontes at ang kanilang mga sigaw ng galit. Ngayon, nakaupo siya sa isang maliit na waiting area, nanginginig pa rin. Ang mga kamay niya ay magkayakap sa kanyang dibdib na para bang sinusubukang pigilan ang pagwasak ng kanyang puso. Hindi niya gusto ito. Hindi niya gusto ang pera. Hindi niya gusto ang kumpanya. Hindi niya gusto ang mansyon. Ang gusto lang niya ay ang simpleng buhay niya noon. Ang tahimik na pagtatrabaho sa kusina, ang pag-aalaga kay Ma'am Lucia, ang pag-iipon ng kaunting sahod para ipadala sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang payapang buhay na yon ay biglang ginawang isang bangungot. Maria, napalingon siya. Si Attorney David, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Umupo ito sa tabi niya. Pasensya ka na sa inasal nila, mahinang sabi ng abogado. Umiling lang si Maria, hindi makapagsalita. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Attorney, sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay basag at nanginginig. Hindi ko po kaya ito. Hindi po para sa akin yan. Pakiusap po, sabihin niyo sa kanila. Ibibigay ko po ang lahat. Lahat-lahat. Ayoko po ng gulo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Attorney David. Ganyan din ang sinabi ni Lucia na magiging reaksyon mo. Nagulat si Maria. Pipo? May kinuha ang abogado mula sa kanyang leather briefcase, isang selyadong sulat at isang luma, tansong susi. Bago siya pumanaw, Maria, may iniwan siyang 2 bagay para sa'yo. Sabi ni Attorney David, iniaabot ang mga ito sa kanya.
Ang bilin niya sa akin, kapag sinabi mong ayaw mo nang ituloy, ibibigay ko ito sa'yo. Basahin mo raw ang sulat. At bago ka gumawa ng pinal na desisyon, gamitin mo ang susing yan. Nanginginig na kinuha ni Maria ang sulat at ang susi. Ang susi ay malamig at mabigat sa kanyang palad. Susi po, para saan? Para sa pinto ng kanyang private study sa mansyon. Sagot ng abogado. Alam ni Lucia na matatakot ka. Alam niyang susubukan kang durugin ni Marco at Isabel, pero malaki ang tiwala niya sa iyo, Maria. Mas malaki kaysa sa tiwala mo sa sarili mo. Nang makalabas si Maria sa gusali, sa tulong ng security para iwasan ang ilang reporter na nag-aabang, parang pasan niya ang buong mundo. Ang bigat ng susi sa kanyang kamay ay parang bigat ng isang responsibilidad na hindi niya hiningi. Ang pag-uwi sa mansyon ay kakaiba. Dati, ito ang kanyang lugar ng trabaho. Ngayon, parang teritoryo ito ng kaaway. Bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid. Bawat anino ay tila may panganib na nagtatago. Dumiretso siya sa ikalawang palapag, sa pasilyo kung saan naroon ang kwarto ni Ma'am Lucia at ang katabi nitong pinto na laging nakasara, ang private study. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa bahay na yon, pero ni minsan ay hindi niya nakitang bumukas ang pinto na yon. Iyon ang santuwaryo ni Doña Lucia, ang lugar kung saan walang sino man ang pwedeng pumasok. Huminto si Maria sa harap ng pinto na gawa sa dark mahogany. Ang mga retrato ng mga ninuno ng pamilya, fontes na nakasabit sa pader, ay tila nakatingin sa kanya, nang huhusga. Sino ka para tumayo dyan? Isa ka lang katulong. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Hawak ang susi. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang itapon ang susi at tumakbo palayo. Umuwi sa probinsya at hindi na kailanman lumingon pa. Pero naalala niya ang sulat. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ni Ma'am Lucia, kahit medyo nanginginig na, ay pamilyar pa rin. Maria, anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay gusto mo nang sumuko, huwag muna, pakiusap. Mayroon akong kailangang malaman mo, isang katotohanang tanging ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Buksan mo ang pinto. Ang sagot ay naghihintay sa loob. Nagmamahal, Lucia, isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Anak. Tinawag na naman siya nitong anak. Sa huling pagkakataon, humugot siya ng malalim na hininga. Isinaksak niya ang susi sa seradura. Sakto ito. Dahan-dahan niyang pinihit. Isang mahinang click ang narinig niya. Tinulak niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang kadiliman. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay sumalubong sa kanya. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa pader. Nang bumukas ang ilaw, napahinto ang kanyang paghinga. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa nara, ay may isang bagay na nakalagay. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Simple lang ito, pero malinis at mukhang inalagaan. At sa ibabaw ng takip nito, mayroong nakaukit na mga salita. Mga salitang tila sinunog sa kahoy para hindi na mabura pa. Para kay Maria. Nakatayo si Maria sa gitna ng silid. Ang kanyang paghinga ay tila nakikipag-unahan sa tibok ng kanyang puso. Ang kahon sa ibabaw ng mesa ay parang isang hiwaga, isang bagay na parehong nakakatakot at nakakaakit. Para kay Maria. Ang mga salitang nakaukit dito ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan, lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na takip ng kahon. Nag-alinlangan siya sandali. Ano ang nasa loob? Ginto, mga dokumento ng titulo? Ang mga bagay na yon ay lalo lang magpapatunay sa bintang ni Sir Marco na isa siyang magnanakaw. Pero naalala niya ang sulat. Isang katotohanang tanging ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Sa huling lakas ng loob, itinaas niya ang takip.
Ang bumungad sa kanya ay hindi ang kislap ng mga alahas o ang kapal ng mga bundle ng pera. Ang laman nito ay mga alaala. Sa ibabaw ay isang makapal na kwaderno na nababalutan ng balat. Sa ilalim nito ay isang maliit, lumang tape recorder at sa ilalim pa noon ay isang folder na puno ng mga dokumento. Kinuha ni Maria ang kwaderno, isang talaarawan. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ni Doña Lucia, pamilyar at elegante. Nilibot niya ang mga pahina, ang ilan ay may mga tuyong mantsa ng luha. Huminto siya sa isang entry na may petsang halos 1 taon na ang nakalipas. Ang petsa ng huling kaarawan ni Doña Lucia. October 15, today is my 75th birthday. The house is quiet. Isabel arranged a small party, she said. Just family. I waited all day. I wore the dress Marco gave me 3 Christmases ago. I asked Maria to cook my favorite paella. The table was set for 3, but Marco never came. He called late in the evening. A business emergency, he said. I could hear the music and laughter in the background. He forgot. My own son forgot my birthday. Isabel sent a cake. It was beautiful, but I didn't have the heart to eat it. I shared it with Maria and the other staff. At least their smiles were real. Sometimes, I feel like the loneliest woman in this big empty house. Naramdaman ni Maria ang paninikip ng kanyang dibdib. Naaalala niya ang araw na yon. Naaalala niya ang lungkot sa mga mata ni Ma'am Lucia habang nakatingin ito sa pintuan, naghihintay sa wala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa pahina ng talaarawan. Isinara niya ang kwaderno at kinuha ang tape recorder. Luma na ito, pero mukhang inalagaan. May isang cassette tape na nakalagay sa loob. Pinindot niya ang play button. Isang mahinang hiss ang unang narinig. At pagkatapos, ang boses ni Doña Lucia. Mahina, medyo paos, pero malinaw. Ang boses na hinahanap-hanap niya. Recording test. Okay. It's working, sabi ng boses mula sa speaker. May tunog ng pag-ubo. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to. Siguro dahil pagod na akong mag-isa. Pagod na akong walang makausap. Dito sa malaking bahay na to, napapaligiran ako ng mga mamahaling bagay. Pero ang tanging totoong kasama ko ay ang katahimikan. May mahabang paghinto. Akala ng lahat, perpekto ang buhay ko. Ang hindi nila alam, matagal nang wasak ang pamilya ko. Si Marco, mahal ko ang anak ko. Pero ang pagmamahal niya, may presyo. Nakikita lang niya ako bilang isang bangko, isang susi sa kanyang magarbong pamumuhay. Napapikit si Maria habang pinapakinggan ang sakit sa bawat salita. Ito ang mga sikretong hindi kailanman ipinakita ni Doña Lucia sa mundo. Pero hindi si Marco ang pinakakinatatakutan ko. Patuloy ng boses at sa pagkakataong ito, may kakaibang tindi. Isang tindi na nagpatayo ng balahibo ni Maria. Ang asawa niya, si Isabel, matalino siya. Masyadong matalino. Akala niya hindi ko nakikita ang mga laro niya, ang mga ngiti niyang peke, ang mga plano niya sa likod ng aking likuran. For a long time, I let it pass. Pero nagkamali ako. Ang boses sa tape ay tila huminga ng malalim. Parang nag-iipon ng lakas. At iyon ang araw na nalaman ko ang tungkol sa tunay na plano ni Isabel. Biglang natapos ang recording. Click. Katahimikan. Nakatitig si Maria sa tape recorder. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Ang tunay na plano ni Isabel, ngayon, naiintindihan na niya. Ang kahon na ito, hindi ito isang pamana ng kayamanan. Ito ay isang pamana ng katotohanan. Isang armas. At ipinagkatiwala ito sa kanya, perfection. Kung may isang salita na kayang ilarawan si Isabel Fontes, iyon ay perfection. Mula sa dulo ng kanyang buhok na inayos sa isang eleganteng bun, hanggang sa dulo ng kanyang mga stiletto na walang bahid ng alikabok,
Lahat ay nasa tamang lugar. Pumasok siya sa master bedroom at nakita niya si Marco, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang isang baso ng alak kahit umaga pa lang. Ang amoy ng pagkatalo ay nangingibabaw sa buong silid. Napangiwi si Isabel. How pathetic. Aalis na ako, sabi niya, habang isinasabit ang isang Chanel trench coat sa kanyang braso. Saan ka pupunta? Tanong ni Marco. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Meeting with Mrs. De Villa for the foundation. Sagot ni Isabel, ang boses ay matamis na parang pulot. We need to maintain appearances, darling. Kailangan isipin ng lahat na tayo pa rin ang nagpapatakbo ng mga charity works ni Mommy. It helps our image. Isang halik sa pisngi. Malamig. Walang emosyon. Don't worry too much, Marco. Our lawyer is handling everything. That maid will not know what hit her. Ngunit hindi sa isang charity meeting ang punta ni Isabel. Ang kotse niya ay huminto sa harap ng isang 5-star hotel sa Makati, isang lugar na kilala sa pagiging diskreto. Pumasok siya sa lobby na parang isang reyna. Ang kanyang ulo ay taas noo. Ang mga mata ay diretso ang tingin. Dumiretso siya sa private elevator at pinindot ang penthouse floor. Pagbukas ng pinto ng suite, isang pamilyar na ngiti ang sumalubong sa kanya. You're late, sabi ni Ricardo, nakasandal sa pader, hawak ang 2 baso ng champagne. Fashionably late as always. Sagot ni Isabel. Isinara ang pinto at inilapag ang kanyang bag. Kinuha niya ang isang baso at hinalikan si Ricardo sa labi. Isang halik na puno ng pananabik at tagumpay. So, how's the grieving son? Tanong ni Ricardo na may halong pang-aasar. Drowning himself in whiskey as expected. Sagot ni Isabel, umupo sa isang plush sofa. He's easy. Once we invalidate that ridiculous will, he will sign anything I put in front of him. And then? Tanong ni Ricardo, umupo sa tabi niya. Ang isang kamay ay gumapang sa bewang ni Isabel. Isang ngangiting mapanlinlang ang sumilay sa mga labi ni Isabel. And then, Pontes Corporation will have a very generous sale. Certain assets, prime real estate, to be sold at a very friendly price to a very more friendly competitor. To us, sabi ni Ricardo. Ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. To us, pagkumpirma ni Isabel. Nagtagay sila ng kanilang mga baso. Ito ang plano, ang tunay na plano, hindi lang para makuha ang mana, kundi para durugin ang kumpanyang binuo ni Lucia Fontes, piraso por piraso, at ilipat ang yaman sa sarili nilang mga pangalan. Pagkatapos, iiwan niya si Marco na walang-wala, at siya ay magiging malaya at mas mayaman pa kaysa sa dati. Hindi ka ba kinakabahan kahit kaunti? Tanong ni Ricardo. That maid, Maria. What if she puts up a fight? Baka may alas siyang hawak. Natawa si Isabel. Isang tawang malamig at walang katuwa-tuwa. Si Maria, please Ricardo, katulong lang yon. Isang probinsyana na marahil ay hindi pa nakakakita ng 1 million pesos sa buong buhay niya. She's scared. She's stupid. Anong magagawa ng isang tulad niya? The moment our lawyers show her the lawsuit, tatakbo yun pauwi sa kung saang probinsya man siya galing. Para kay Isabel, si Maria ay isang langaw lang, isang maliit na istorbo na madaling patayin. Our plan is perfect, sabi niya, puno ng kumpiyansa. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng coffee table. Kinuha niya ito, inaasahan na text mula sa kanyang abogado. Ngunit ang mensahe ay mula sa isang unknown number. Walang salita. Isang attachment lang. Binuksan niya ito. Ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Ang dugo sa kanyang muka ay tila biglang nawala. Isang litrato. Isang malinaw na litrato nila ni Ricardo nakuha kanina lang. Noong papasok sila sa private elevator sa lobby ng hotel, magkatabi, nakangiti. At sa ilalim ng litrato, isang simpleng tanong, enjoying the meeting? Ang boses ni Doña Lucia mula sa tape recorder
ay tila naiwan sa hangin, isang multo ng babala na nag-iwan ng kilabot sa buong silid. Ang tunay na plano ni Isabel, napaupo si Maria sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na paanan ng mesa. Napatingin siya sa kahon, ang talaarawan, ang tape recorder, at ang folder. Ang mga ito ay hindi lang mga bagay. Ang mga ito ay isang responsibilidad. Isang napakabigat na responsibilidad. Para saan? Bakit siya? Ano ang laban niya sa isang tuso at makapangyarihang babae tulad ni Isabel? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang takot. Pero kasunod nito ay isang mas malakas na damdamin, ang pag-aalala para kay Doña Lucia. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, iniisip pa rin nito ang kapakanan ng kumpanyang pinaghirapan niya, ang pamana na dapat sana ay para sa kanyang anak. Kinuha ni Maria ang huling bagay sa loob ng kahon, ang makapal na folder. Marahil ay narito ang sagot. Marahil ay narito ang ebidensya laban kay Isabel. Nanginginig niyang binuksan ang folder. Ang inaasahan niyang makita ay mga kontrata, mga business reports, o mga legal na dokumento. Pero ang bumungad sa kanya ay mga resibo, mga hospital bills. Napakunot ang noo ni Maria. Bakit mag-iingat si Doña Lucia ng mga medical records dito? Binasa niya ang pangalan ng ospital, isang pampublikong ospital sa kanilang probinsya. At pagkatapos, nabasa niya ang pangalan ng pasyente. Leo Santos. Biglang huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Leo, ang kanyang anak. Ang kanyang 8 taong gulang na si Leo. Isa-isa niyang tiningnan ang mga papel. Resibo para sa mga gamot. Resibo para sa doctor's fee. Resibo para sa private room. At ang pinakahuli, isang statement of account para sa isang cardiac surgery procedure. Ang halaga ay umabot sa halos 2 milyong piso. Sa ilalim ng bawat resibo, may nakasulat na paid in full. Sa likod ng mga resibo ay mga kopya ng bank transfer slips. Ang pera ay galing sa isang private account. Ang pangalan ng may-ari ng account, Lucia V. Fontes. Napahagulol si Maria. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na paghagulhol na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bigat na ilang taon na niyang pinapasan ay tila biglang gumaan, ngunit napalitan ito ng isang di maarok na pasasalamat at hiya. 2 taon. 2 taon na siyang nagtatrabaho na parang kalabaw. Kumukuha ng lahat ng extra shift, nagtitipid sa pagkain para lang makaipon para sa operasyon ng kanyang anak. 2 taon siyang umiiyak tuwing gabi, nagdarasal sa Diyos para sa isang himala. Ang himala pala ay nasa tabi lang niya. Tahimik na kumikilos, walang anumang sinasabi. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nanginginig na dinial ang numero ng kanyang ina sa probinsya. "Nay," sabi niya, halos hindi makapagsalita dahil sa pag-iyak. "Maria, anak, napatawag ka. Kumusta ka dyan?" "Si Leo. Nakausap ko ang doktor kanina lang. Sabi niya, napakabilis daw ng paggaling ng apo ko. Ang sabi pa nga, himala daw talaga." "Nay," humihikbing sabi ni Maria, "yung mga bayarin sa ospital, paano niyo binabayaran?" "Naku anak, yun nga ang sinasabi kong himala. Matagal nang may tumawag dito mula sa isang foundation daw sa Maynila. Isang anonymous donor daw ang nag-sponsor sa lahat ng gastusin ni Leo. Lahat-lahat. Akala ko nga ay galing sa gobyerno. Diyos ko, napakabuti ng Panginoon." Hindi na napigilan ni Maria ang sarili. "Hindi po gobyerno, Nay. Si Ma'am Lucia po. Siya po ang nagbayad ng lahat." Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos ay ang pag-iyak na rin ng kanyang ina sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Maria sa talaarawan. Hinanap niya ang pangalan ng kanyang anak at nakita niya ito. Isang entry mula sa araw na na-diagnose si Leo. "I found Maria crying in the kitchen today. Her son Leo needs heart surgery. A beautiful boy. I've seen his picture.
He has my eyes when I was a child. She is a good person, a loyal soul. Her son deserves a chance to live. Marco may never give me a grandchild, so tonight I decided. Leo will be my grandson. I will save him. In secret. This will be our secret. Niyakap ni Maria ang talaarawan na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang utang na loob niya kay Doña Lucia ay hindi na mababayaran ng kahit anong halaga. Ito ay utang ng buhay, ang buhay ng kanyang anak. Tumayo si Maria at humarap sa malaking salamin sa pader ng silid. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon. Mugto ang mga mata, magulo ang buhok, mukha siyang talunan. Pero habang tinititigan niya ang sarili, may nagbago. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang dating Maria na laging nakayuko, natakot magsalita. May apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na sinindihan ng pagmamahal, pasasalamat, at isang bagong tuklas na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa mana. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya sa babaeng nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Ibinalik niya ang mga resibo sa folder. Ngunit sa ilalim nito, may isa pang folder na mas makapal na hindi niya napansin kanina. Binuksan niya ito. Ang laman ay hindi na mga resibo, mga kopya ng bank statements, mga dokumento ng mga offshore na kumpanya, mga litrato ni Isabel kasama si Ricardo, at isang draft ng isang kontrata. Isang kontrata para sa pagbebenta ng pinakamalaking asset ng Fontes Corporation sa kumpanya ni Ricardo sa halagang napakababa. Ito na, ang sandata. Ang pagkatuklas sa mga dokumento laban kay Isabel ay nagbigay kay Maria ng isang sandaling pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit agad itong napalitan ng kaba. Hawak niya ang katotohanan. Pero paano niya ito gagamitin? Isa lang siyang katulong. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa isang makapangyarihang socialite tulad ni Isabel Fontes? Kinabukasan, tumawag siya kay Attorney Davy Vid at ipinaalam ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang talaarawan, ang tape recorder, ang mga resibo, at ang mga dokumento laban kay Isabel. Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Maria, sabi ni Attorney David. Ang boses ay puno ng pagkamangha at respeto. I knew Lucia was a fighter, but I didn't know she was this thorough. This changes everything. This is our atomic bomb. Pero, paano po natin ito gagamitin? Nanginginig na tanong ni Maria. Natatakot po ako. Baka baliktarin nila ako. Huwag kang mag-alala. Tiniyak ng abogado. Ako na ang bahala. For now, keep those documents safe. Huwag mong ipapaalam kahit kanino na hawak mo ang mga yan. Let them think you are still weak and scared. Sinunod ni Maria ang payo. Itinago niyang mabuti ang kahon at nagpatuloy sa kanyang araw-araw na gawain na parang walang nangyari. Ngunit ang bigat ng mga sikretong daladala niya ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang kumpiyansa ni Isabel ay naglaho na. Ang misteryosong text message ay gumugulo sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala noon? Paano nalaman ng taong iyon ang tungkol sa kanila ni Ricardo? It could be anyone, Isabel. Baka may nakakita lang sa atin at sinusubukang mangikil, sabi ni Ricardo sa telepono. Halatang kinakabahan din. No, sagot ni Isabel. Ang boses ay malamig. This is different. The timing is too perfect. It has to be that maid. Somehow she knows something. That's impossible. Nothing is impossible, putol ni Isabel. The old woman trusted her. Baka may ibinulong sa kanya bago namatay. We underestimated her, and that was a mistake. Naramdaman ni Isabel ang pader na unti-unting lumalapit sa kanya. Ang kanilang plano ay nasa bingit ng pagkasira. Kailangan nilang gumawa ng isang bagay na desperado. Kailangan nilang pindutin si Maria sa lugar kung saan ito pinakamahina. At alam na alam ni Isabel kung saan iyon. 2 araw ang lumipas.
Gabi. Naghahanda si Maria para matulog nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Ang narinig niya ay ang humahagulgol na boses ng kanyang ina. "Anak, Maria, tulungan mo kami." "Inay, anong nangyayari? Bakit po kayo umiiyak?" Gulat na tanong ni Maria. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. "Ang ospital, anak. May mga lalaking dumating kanina. Mga abogado daw. Sabi nila, may problema daw sa sponsorship ni Leo. Iniimbestigahan daw nila for fraud. Tinatakot nila ang mga doktor. Sinasabi nilang isasara ang ospital kapag hindi sila nakipagtulungan. Maria, anak, baka paalisin nila si Leo sa ospital." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maria. "Ano po? Sinong mga lalaki?" "Hindi ko alam, anak. Mga mukhang mayayaman. Sabi pa nila, may kaso ka raw dito sa Maynila. Pagnanakaw daw." "Maria, ano bang nangyayari dyan?" Alam na ni Maria kung sino ang may gawa nito. Si Marco at Isabel. "Inay, makinig po kayo." Sabi ni Maria, sinusubukang pakalmahin ng sarili kahit ang totoo ay nanginginig na siya sa galit at takot. "Huwag po kayong maniwala sa kanila. Manatili lang po kayo sa tabi ni Leo. Tatawagan ko po ang abogado ko. Aayusin ko po ito." Pagkatapos ng tawag, hindi na napigilan ni Maria ang sarili. Ang takot na nararamdaman niya ay napalitan ng isang uri ng galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Hindi si Attorney David ang tinawagan niya. Dinial niya ang numero ni Marco. 2 ring lang, sumagot ito. "Hello? Marco," sabi ni Maria. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng panganib. "Oh, the little thief decided to call." May pangaasar sa boses ni Marco. "Itigil mo to, Marco," mariing sabi ni Maria. "Layuan ninyo ang pamilya ko. Laban niyo to sa akin. Huwag ninyong idamay ang nanay at anak ko." Narinig ni Maria ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawang nakakainsulto. "Bakit, Maria? Natatakot ka na ba?" tanong ni Marco. "You started this war. Hindi mo ba alam na sa isang giyera, lahat ng mahal mo sa buhay ay target? Pagsisisihan mo to," banta ni Maria. "Huli na ang lahat, Maria," sagot ni Marco. Ang boses ay biglang naging seryoso at walang awa. "Dapat hindi mo kami kinalaban." At ibinaba nito ang telepono. Ang banta ni Marco ay hindi lang basta salita. Ang sumunod na mga araw ay parang isang bagyo na sumalanta sa buhay ni Maria. Ang pangalan niya ay biglang nasa lahat ng tabloid. Yayamang katulong. Ginamit ang kulam para manlinlang ng matandang milyonarya. 4 bilyong mana napunta sa dalagang probinsyana. Pekeng pagmamahal o tusong pagpaplano. Ang mga litrato niya ay nakakalat. Mga litratong kuha ng palihim, kung saan mukha siyang pagod at gusgusin, itinabi sa mga eleganteng litrato ni Doña Lucia. Ang kwento ay pare-pareho. Siya ang kontrabida, isang ahas na inalagaan sa sariling tahanan. Sinubukan ni Maria na huwag pansinin, pero mahirap. Ang mga tingin ng ibang kasambahay sa mansyon ay nagbago. Dati puno ng respeto, ngayon ay puno na ng hinala at panghuhusga. Ang dating mga kaibigan niya ay lumalayo. Nararamdaman niya ang kanilang mga bulungan kapag siya ay nakatalikod. Ang pinakamasakit ay dumating sa araw ng unang preliminary hearing sa korte. Pumasok si Maria sa courtroom kasama si Attorney David. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakita niya si Marco at Isabel sa kabilang panig. Suot ang kanilang mamahaling damit. Ang mga mukha ay nagpapahayag ng isang malungkot ngunit marangal na itsura. Sila ang mga biktima. Siya ang salarin. Ang abogado nila, si Attorney Robles, ay isang makisig at matalas na lalaki. Nagsimula siya magpresenta ng kanilang ebidensya. "Your Honor," simula ni Attorney Robles, "the late Lucia Fontes was a brilliant woman.
But in the last 2 years of her life, her health, both physical and mental, deteriorated rapidly. We have a witness to attest to this. Isang lalaki na naka-Amerikana ang tinawag sa witness stand. Ipinakilala siya bilang si Dr. Emmanuel Vasquez, isang psychiatrist. Doctor, tanong ni Attorney Robles, can you describe to the court the mental state of Mrs. Fontes in her final months? Mrs. Fontes was suffering from severe cognitive decline and was highly susceptible to suggestion and manipulation. Sagot ng doktor, ang boses ay pununo ng autoridad. She was often confused, paranoid, and had moments of delusion. It is my professional opinion that she was not of sound mind when the revised will was drafted. Napatulala si Maria. Isang kasinungalingan. Kilala niya si Dr. Vasquez. Siya ang personal physician ng pamilya, isang general practitioner, hindi isang psychiatrist. At si Ma'am Lucia, kahit mahina ang katawan, ay matalas ang isip hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Objection, Your Honor, sabi ni Attorney David. This is a fabrication. The witness is not a psychiatrist. Do you have proof, Counselor? Tanong ng judge. We will acquire it, Your Honor. Then I will hear the witness for now. Sabi ng judge. Naramdaman ni Maria ang paglamig ng kanyang buong katawan. Nakita niya ang nangiti sa mga labi ni Isabel, isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng tagumpay. Nagpatuloy ang hearing. Naglabas si Attorney Robles ng mga peking bank statements na nagpapakita ng maliliit na halaga na regular na pumapasok sa account ni Maria. Pinalalabas na ito ay bayad para sa kanyang serbisyo na lampas sa pagiging katulong. Lahat ay kasinungalingan. Isang perpektong pagkata ng kasinungalingan. At ang korte, ang media, ang publiko, lahat sila ay naniniwala. Paglabas ni Maria sa courthouse, isang kumpol ng mga reporter ang sumugod sa kanya. Miss Santos, totoo po bang ginayuman ninyo si Doña Lucia? Saan niyo po dadalhin ang pera ng mga Fontes? May relasyon po ba kayo sa yumaong matanda? Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat na bumubulag sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Marco at Isabel na payapang naglalakad papunta sa kanilang kotse, pinalilibutan ng mga security guard. Ang mga mukha ay puno ng pekeng dalamhati. Sila ang mga kaawa-awa. Sa wakas, nakasakay na siya sa kotse ni Attorney David. Doon, sa loob ng sasakyan, tuluyan ng bumigay ang kanyang depensa. Humagulol siya na parang isang batang nawawala. Wala na po, attorney, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Talo na po tayo. Sila ang may pera. Sila ang may kapangyarihan. Kaya nilang bayaran ang lahat para maniwala sa kasinungalingan nila. Maria, hindi pa tapos ang laban, sabi ni Attorney David. Pero kahit sa boses nito, naririnig niya ang bahid ng pag-aalala. Pag-uwi sa mansyon, dumiretso si Maria sa silid ni Doña Lucia. Ang santuwaryo na dating nagbibigay sa kanya ng lakas ay ngayon ay parang isang paalala ng kanyang pagkatalo. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng bintana, kung saan sila madalas mag-usap. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Ang buong mundo ay laban sa kanya. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay lumayo na. Ang pamilya niya ay nasa panganib. At ang alaala ng babaeng itinuring siyang anak ay dinudungisan sa harap ng lahat. Tumingin siya sa kahon na nakapatong sa mesa. Ang kahon na naglalaman ng katotohanan. Pero ano ang silbi ng katotohanan kung walang sino man ang handang makinig? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Basang-basa ng luha. Hindi ko na po kaya, Ma'am Lucia, bulong niya sa hangin. Patawad po. Suko na po ako. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip para kay Maria. Isang masamang panaginip. Hindi na siya lumalabas ng silid ni Doña Lucia. Ang mansyon na dati niyang tahanan at lugar ng trabaho ay naging kanyang personal na kulungan. Ang pagkain ay inihahatid sa labas ng kanyang pinto. Ngunit madalas ay hindi niya ito ginagalaw. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan
at ang anino ng kanyang pagkatalo. Dumating si Attorney David isang hapon, ang muka ay seryoso. "Maria, kailangan mong lumaban," sabi nito. "The final hearing is in 2 weeks. Kung susuko ka ngayon, lahat ng pinaghirapan ni Lucia ay mawawala." "Paano po ako lalaban?" sagot ni Maria. Ang boses ay walang buhay. "Nakita niyo naman po ang nangyari. Kaya nilang gawing itim ang puti. Sino po ako para kalabanin sila?" "Isa kang taong pinagkatiwalaan ni Lucia at iyon ay sapat na," giit ng abogado. Pero nakita ni Maria sa mga mata nito ang pag-aalala. Alam nilang pareho na ang laban ay halos imposible nang ipanalo. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, naisip ni Maria na ayusin na lang ang mga gamit sa silid. Ito na siguro ang huling pagkakataon na makakapasok siya rito. Binalik niya ang mga libro sa tamang ayos, pinunasan ang alikabok sa mga litrato. Ang bawat bagay ay may dalang alaala. Nang ililipat na niya ang mga gamit sa loob ng kahon, pabalik sa orihinal nitong ayos, sa kanyang pagmamadali at panginginig ng kamay, bigla niyang nabitawan ang lumang tape recorder. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy, isang malakas na thud. "Naku!" Bulong ni Maria. Agad na pinulot ito. Mukhang nagasgasan ng isang gilid. Sinubukan niyang pindutin ang rewind at play, pero wala nang tunog na lumalabas. Sira na. Isang panibagong alon ng kalungkutan ang bumalot sa kanya. Pati ba naman ang huling alaala ng boses ni Ma'am Lucia ay nawala pa? Sa sobrang inis at sama ng loob, bahagya niyang inalog ang tape recorder. Bigla, may isang mahinang click siyang narinig. At ang play button ay tila umilaw. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Doña Lucia. Hindi ito ang recording na narinig niya noon. Iba ito. Ang boses ay mas mahina, hindi ito ang recording na narinig niya noon. Iba ito. Ang boses ay mas mahina, mas pagod, parang pilit na inilalabas ang bawat salita. Ngunit ang bawat isa ay puno ng hindi matitinag na determinasyon. "Maria, anak." Napahinto sa paghinga si Maria. Ang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay, diretso sa kanyang puso. "Kung naririnig mo to, marahil ay nasa pinakamadilim ka ng bahagi ng laban na to. Marahil ay gusto mo nang sumuko. Huwag." Isang mahinang pag-ubo ang narinig mula sa tape. "Alam kong masasaktan ka. Alam kong dudurugin ka nila. Gagamitin nila ang kanilang pera at kapangyarihan para gawing kasinungalingan ang totoo. Iyan ang laro nila, Maria. Pero hindi yan ang laro mo." Ang boses ay tila nag-ipon ng lakas. "Pinili kita, Maria. Hindi dahil sa wala. Pinili kita dahil sa iyong puso. Dahil sa iyong katatagan na hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Ang kahon na ibinigay ko sa iyo, iyan ang katotohanan. Pero minsan, hindi sapat ang katotohanan. Kailangan mo ng sandata. Isang sandata na hindi nila kayang talunin, hindi nila kayang bilhin, at hindi nila kayang pagdudahan." Nakatitig si Maria sa tape recorder, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. "Pumunta ka sa aking aklatan. Sa hilera ng mga klasikong nobela, hanapin mo ang paborito kong libro, Pride and Prejudice. Luma na ito at halos sira na ang pabalat dahil sa paulit-ulit kong pagbasa. Sa loob, sa huling pahina, mayroon akong itinagong isang bagay para sa'yo." Ang boses ay humina na. Halos isang pabulong na lang. "Ito ang huling alas ko, anak. Gamitin mo ito. Laban. Para sa atin. Para sa tama." At pagkatapos, katahimikan. Ang tape ay umabot na sa dulo. Nakatulala si Maria sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, tila ba'y may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa pananabik. Ang mga luhang nasa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pagkatalo, kundi luha ng panibagong pag-asa. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid,
patungo sa malaking aklatan ng mansyon. Ang amoy ng mga lumang papel at leather-bound books ay sumalubong sa kanya. Hinanap ng kanyang mga mata ang hilera ng mga klasikong nobela, Dickens, Austen, Bronte, at nandoon nga, Pride and Prejudice. Isang lumang kopya, ang kulay asul na pabalat ay kupas na. Ang mga gilid ay halos tuklap na. Nanginginig niyang kinuha ang libro. Dahan-dahan niyang binuklat ito. Ang mga pahina ay marupok at naninilaw na. Dumiretso siya sa pinakahuling pahina. At doon, sa isang maliit na sobre na maingat na idinikit sa panloob na pabalat, ay may isang bagay na metal. Isang susi. Hindi ito luma at tanso tulad ng susi sa study. Ito ay maliit, moderno, at may nakaukit na numero at pangalan ng isang bangko. Isang susi para sa isang safe deposit box. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng aklatan. Si Attorney David. "Maria, I came to check on you." Napahinto ang abogado nang makita ang anyo ni Maria. Ang babaeng iniwan niyang nawalan ng pag-asa kanina ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang babaeng may determinasyon sa kanyang mga mata. Napatingin si Attorney David sa hawak ni Maria, ang libro at ang maliit na susi. Isang ngiti ng pag-unawa at paghanga ang dahan-dahang sumilay sa mukha ng matandang abogado. Lumapit siya at tiningnan ang susi. "Ito na," sabi ni Attorney David. Ang boses ay puno ng respeto at pananabik. Ang huling alas ni Lucia laban sa kanila. Ang araw ng pinal na pagdinig ay dumating na may kasamang perpektong panahon. Ang sikat ng araw ay nagniningning at para kay Isabel, ito ay isang senyales mula sa kalangitan. Isang senyales ng kanyang nalalapit na tagumpay. Pinili niya ang kanyang isusuot na may sukdulang pag-iingat. Isang itim na power suit mula sa Dior. Simple, ngunit nagpapahiwatig ng kapangyarihan at pagluluksa. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang perpektong shinyon. Ang kanyang makeup sadyang ginawang minimal para magmukha siyang isang biktima na pagod na sa laban, ngunit matatag pa rin. Tumingin siya sa salamin at ngumiti. Ito ang mukha ng tagumpay. "Ready, darling?" tanong ni Marco, na pumasok sa kanilang walk-in closet. Suot nito ang pinakamalan niyang Italian suit. Ang bakas ng alak at pagkabalisa sa mukha nito sa mga nakaraang linggo ay napalitan na ng kumpiyansa. "More than ready," sagot ni Isabel. Inaayos ang kwelyo ng asawa. "Today, we end this circus. At pagkatapos, magkakaroon na tayo ng mahabang selebrasyon." Sa kanilang pagdating sa korte, sinalubong sila ng mga kamera. Ngunit ngayon, hindi na sila nagtago. Humarap sila, ang mga mukha ay seryoso. Si Marco ay umakbay pa kay Isabel, isang perpektong imahe ng mag-asawang nagkakaisa sa gitna ng pagsubok. Pagpasok nila sa courtroom, naramdaman agad ni Isabel ang pagbabago sa atmosfera. Dati, may tensyon. Ngayon, parang tapos na ang laban. Ang mga tao ay tumitingin sa kanila na may halong awa at suporta. Ang kanilang propaganda sa media ay naging epektibo. Nakita niya si Maria na nakaupo na sa kabilang panig, katabi ang kanyang tila pagod ng abogado. Ngumiti si Isabel sa sarili. Tingnan mo nga naman. Ang damit ni Maria ay luma pa rin. Ang mukha nito ay maputla at ang mga mata ay bahagyang namamaga. Mukha itong talunan. Mukhang handa ng sumuko. Tama lang, isip ni Isabel. Dapat lang siyang matakot. Inilibot niya ang kanyang tingin. Naroon ang kanilang pekeng psychiatrist, nakaupo sa likuran, handang umulit ng kanyang kasinungalingan. Naroon ang mga bayarang saksi, lahat ay nasa tamang lugar. Nagsimula ang pagdinig. Si Attorney Robles, ang kanilang abogado, ay tumayo ng may kumpiyansa. Nagbigay siya ng isang madamdaming closing argument. Inuulit ang lahat ng kasinungalingan na kanilang ikinalat. "Your Honor, ang kasong ito ay hindi lang tungkol sa pera." Sabi niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid.
Ito ay tungkol sa pang-aabuso sa isang matanda at may sakit na ina. Ito ay tungkol sa isang oportunista na ginamit ang kahinaan ng isang taong nagtiwala sa kanya para sa sariling kapakanan. Ang pamilya Fontes ay hindi humihingi ng yaman. Humihingi sila ng hustisya. Hustisya para sa kanilang minamahal na ina, si Doña Lucia Fontes. Napakahusay, napakakumbinsido, kahit si Isabel ay halos maniwala. Nang matapos si Attorney Robles isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa korte, tumingin ang judge kay Attorney David. Counselor, your closing argument? Tumayo si Attorney David. Mukha itong pagod, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Wala na po akong idadagdag sa mga nasabi na, Your Honor, sabi nito, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Isabel. Sumusuko na ba sila? Ngumiti si Isabel kay Marco. Tapos na ang laban. Pero patuloy ni Attorney David at sa isang salitang iyon, ang lahat ng ingay sa isipan ni Isabel ay huminto. Your Honor, mayroon po kaming isang huling ebidensya na magpapabago sa lahat. Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Isang huling ebidensya? Na wala ang nangiti sa mukha ni Isabel. Napatingin siya kay Attorney Robles na nagkibit-balikat lang, halatang nagulat din. Anong ibig sabihin nito? Bulong ni Marco. Tumahimik ka, sagot ni Isabel. Ang puso ay nagsisimula nang tumibok ng mas mabilis. At ano ang ebidensyang yan, Counselor? Tanong ng judge. Ang kilay ay bahagyang nakataas. Your Honor, sabi ni Attorney David, ang boses ay matatag at malinaw. We would like to call our final witness to the stand, Miss Maria Santos. Nagulat si Maria. Hindi ito ang kanilang napag-usapan. Tumingin siya kay Attorney David. Ang mga mata ay puno ng tanong at takot. Ngumiti lang ang abogado sa kanya, isang nangiting nagbibigay lakas. Nanginginig na tumayo si Maria at naglakad papunta sa witness stand. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, nang huhusga. Pag-upo niya, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng Biblia at nanumpa. Miss Santos, simula ni Attorney David. Marami kaming narinig na akusasyon laban sa inyo na kayo ay isang manloloko, isang manggagamit. Ngayon, gusto kong marinig ng korte ang inyong panig. Sabihin ninyo sa amin, ano si Doña Lucia Fontes para sa inyo? Huminga ng malalim si Maria. Tumingin siya, hindi sa abogado, kundi sa kawalan, na para bang nakikita niya ang mukha ni Doña Lucia sa kanyang harapan. Si Ma'am Lucia ay ang taong nagbigay sa akin ng pag-asa. Simula niya, ang boses ay mahina, ngunit hindi na nanginginig. Para sa inyo, siya ay isang milyonarya. Para sa akin, siya po ay isang kaibigan, isang ina. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang kanilang mga gabi ng pag-uusap, ang mga sikretong lungkot na ibinahagi sa kanya ng matanda. At pagkatapos, ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang anak. Ang anak ko po, si Leo, ay may sakit sa puso. Sabi niya, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan niya ng operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang halaga na kahit sa buong buhay ko ay hindi ko kikitain. Pero isang araw, nalaman ko na lang po na ang lahat ng bayarin sa ospital ay nabayaran na. Hindi ko po alam kung sino. Akala ko po ay isang himala. Tumingin siya ng diretso kay Marco at Isabel. Pero hindi po pala himala. Si Ma'am Lucia po. Lihim niyang binayaran ng lahat. Iniligtas niya ang buhay ng anak ko nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Isang katahimikan ang bumalot sa korte. Ang kwento ni Maria, na puno ng totoong emosyon, ay tila isang malakas na sampal sa lahat ng kasinungalingan na kanilang narinig. Objection, Your Honor! This is irrelevant hearsay! Sigaw ni Attorney Robles halatang natatataranta na. Overruled! Sabi ng judge. Continue, Miss Santos.
Ang mana pong ito, patuloy ni Maria, ang boses ay tumitibay na, ay hindi ko po hiningi. Pero ngayon, naiintindihan ko na po kung bakit ipinagkatiwala sa akin ni Ma'am Lucia. Hindi po ito tungkol sa pera. Ito po ay tungkol sa pagprotekta sa kanyang naiwan. At paano mo poprotektahan ang kanyang naiwan, Mr. Santos? Tanong ni Attorney David. Sa pamamagitan po ng pagsasabi ng katotohanan, iyon ang hudyat. Tumayo si Attorney David. Your Honor, a few days ago, Ms. Santos and I went to the bank to open a safe deposit box left to her by the late Mrs. Fontes. What we found inside is a video recording, a final message from Mrs. Lucia Fontes herself. With the court's permission, we would like to play it for everyone to see. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Hindi maaari. Bulong niya. Ilang sandali lang, isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ang mga ilaw sa courtroom ay bahagyang pinatay. At pagkatapos, isang imahe ang lumabas. Ang mukha ni Doña Lucia Fontes. Nakaharap siya sa kamera, nakaupo sa kanyang paboritong silya sa study. Mas payat siya, mas maputla. Pero ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng determinasyon. Kung pinapanood ninyo ito, simula ng kanyang boses mula sa mga speaker, malinaw at matatag, ibig sabihin ay wala na ako. At ibig sabihin din, ang aking huling habilin ay sinusubukang sirain ng mga taong akala ko'y nagmamahal sa akin. Tumingin ang imahe sa screen na parang nakatingin ito ng diretso kay Marco. Marco, anak ko, mahal kita. Pero ang pagmamahal ay hindi isang lisensya para sa kapabayaan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pero hindi mo ito pinahalagahan. Hinayaan mong sirain ng ambisyon at ng asawa mo ang ating pamilya. Pagkatapos, ang mga mata ng imahe sa screen ay tila tumingin naman kay Isabel. Ang ngiti ni Lucia ay nawala, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. At ikaw, Isabel, akala mo ay nalinlang mo ako. Pero ang isang ina, nararamdaman niya ang lahat. Nalaman ko ang tungkol sa iyo at kay Ricardo. Nalaman ko ang plano ninyong ibenta ang aking kumpanya kapag nakuha ninyo ang mana. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Sa screen, itinaas ni Lucia ang isang folder, ang parehong folder na hawak ngayon ni Attorney David. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng taong tunay na tapat sa akin. Ang taong nag-alaga sa akin hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal. Ipinapamana ko ang lahat kay Maria Santos dahil alam kong sa kanyang mga kamay ang aking tunay na pamana, ang pamana ng integridad at pagtulong sa kapwa ay magpapatuloy. Tumingin ulit sa kamera si Lucia sa huling pagkakataon. This is my last will and testament. Malinaw ang aking isip at ito ang aking huling desisyon. Namatay ang screen. Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay nakakabingi. Lahat ng mga mata ay nakatingin kay Isabel. Ang kanyang perpektong ayos ay naglaho na. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Narinig niya ang isang tunog. Isang tunog ng pagbagsak. Napalingon siya at nakita si Marco, nakaluhod sa sahig. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Talo na sila. Sa isang iglap, lahat ng kanilang kasinungalingan ay gumuho. Tumayo ang judge. Ang mukha ay seryoso. Itinuktok niya ang kanyang gavel. Nang isang beses, ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Based on the evidence presented, this court hereby declares the last will and testament of Lucia Fontes as valid and legally binding. The entire Fontes estate is awarded to Miss Maria Santos. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Fontes Corporation ay kakaiba. Dati, ito ay puno ng tensyon at kasakiman. Ngayon, meron itong bagong diwa, isang diwa ng pag-asa at respeto.
Sa dulo ng mahabang mesa, sa silyang dating inuupuan ni Doña Lucia, nakaupo si Maria Santos. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong, kundi isang simple ngunit eleganteng business dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata na dati laging nakayuko ay ngayon ay matatag na nakatingin sa mga miyembro ng board. At iyon ang dahilan kung bakit ang unang prioridad natin sa susunod na quarter ay ang pagtaas ng sahod at benepisyo ng ating mga rank and file employees. Sabi ni Maria, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Gaya ng laging sinasabi ni Ma'am Lucia, ang isang kumpanya ay kasing tibay lang ng mga taong nagtatrabaho para dito. Walang tumutol. Ang mga dating board members na alipores ni Marco ay matagal nang pinalitan. Ang mga natira ay ang mga taong tapat talaga kay Doña Lucia. Mga taong nakikita ngayon kay Maria ang parehong integridad ng kanilang yumaong tagapagtatag. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad si Maria sa pasilyo, isang lumang litrato ni Doña Lucia ang nakakuha ng kanyang pansin. Ngumiti siya. Nawala ang lahat kina Marco at Isabel. Matapos ang hatol ng korte, sunod-sunod na kaso ang isinampa laban sa kanila. Mula sa corporate fraud na kagagawa ni Isabel hanggang sa mga utang na tinakbuhan ni Marco. Ang mansyon ay naibenta. Ang kanilang mga mamahaling gamit ay isinubasta. Ang huling balita na narinig ni Maria ay nakatira sila ngayon sa isang maliit na apartment malayo sa karangyaan na kanilang kinalakihan habang hinihintay ang iba pa nilang mga kaso. Hindi nagtagumpay si Maria dahil sa paghihiganti. Nagtagumpay siya dahil pinili niya ang tama. Ang una niyang pinuntahan ay ang sementeryo. Naglagay siya ng isang bungkos ng puting rosas sa puntod ni Doña Lucia. Hinaplos niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan nito. Ma'am Lucia, bulong niya. Nagawa ko po. Natupad na po natin. Ang kumpanya po ay ligtas na. Salamat po. Salamat po sa lahat. Pagkatapos, dumiretso siya sa isang lugar na mas masaya. Isang palaruan sa labas ng ospital. Mula sa malayo, natanaw niya ito. Isang batang lalaki na tumatakbo. Naghahabulan kasama ang ibang mga bata. Malakas siya, masigla, at ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Maria. Wala nang bakas ng anumang sakit. Leo, tawag niya. Lumingon ang bata. Mama! Sigaw nito at tumakbo papalapit sa kanya. Sinalubong siya ni Maria ng isang mahigpit na yakap. Itinaas niya ang kanyang anak at inikot-ikot ito. Ang bigat nito sa kanyang mga braso ay isang paalala ng milagrong ipinagkaloob sa kanila. Anak ko, sabi niya, habang hinahalikan ng pisngi ni Leo. Handa ka na bang umuwi? Kinagabihan, sa isang press conference na ginanap sa lobby ng Fontes Corporation, humarap si Maria sa publiko. Ang mga kamera na dati bumubulag sa kanya sa panghuhusga ay ngayon ay nakatutok sa kanya na may paghanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simulan niya. Ngayong gabi, hindi ako narito bilang CEO ng Fontes Corporation. Narito po ako bilang isang tagapagmana. Hindi tagapagmana ng pera, kundi tagapagmana ng isang misyon. Bilang pag-alaala sa kabutihan at pagmamahal ni Doña Lucia Fontes, patuloy niya, ay formal ko pong inilulunsad ang The Lucia Fontes Foundation. 1% ng taunang kita ng kumpanya ay ilalaan sa pundasyong ito para tulungan ang mga batang may malubhang karamdaman na nangangailangan ng tulong pinansyal. Dahil naniniwala po kami, gaya ng paniniwala ni Ma'am Lucia, na ang bawat bata ay may karapatang mabuhay at mangarap. Ang huling eksena ay naganap sa dalampasigan. Nakaupo si Maria sa buhangin, nakatanaw sa papalubog na araw. Sa hindi kalayuan, ang kanyang anak na si Leo ay masayang naglalaro sa mga alon. Ang tawa nito ay sinasabayan ng tunog ng dagat. Kinuha niya mula sa kanyang leeg ang isang maliit at simpleng locket. Ang nag-iisang alahas
na ibinigay sa kanya ni Doña Lucia noong nabubuhay pa ito. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang isang maliit na litrato nila ng matanda. Nakangiti. Napangiti rin si Maria. Isang nangiting payapa. Isang ngiting puno ng pasasalamat. Ngayon, lubos na niyang naunawaan. Ang tunay na pamana ay hindi ang mga numero sa bank account, hindi ang mga titulo ng lupa o ang pangalan sa isang gusali. Ang tunay na pamana ay ang pagmamahal na ibinahagi mo, ang mga buhay na binago mo, ang pag-asang itinanim mo sa puso ng iba. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, ang buhay na patunay ng pamana ni Lucia, alam ni Maria sa kanyang puso na ito ay isang pamana na hinding-hindi maluluma at hinding-hindi mananakaw ni numan. Ito ay isang pamana na ipapasa niya, hindi sa dugo, kundi sa gawa. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak, ang buhay na patunay ng pamana ni Lucia, alam ni Maria sa kanyang puso na ito ay isang pamana na hinding-hindi maluluma at hinding-hindi mananakaw ni numan. Ito ay isang pamana na ipapasa niya, hindi sa dugo, kundi sa gawa. Ituturo niya kay Leo, hindi ang halaga ng pera, kundi ang halaga ng pagtulong. Ipapakita niya rito na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng pag-unawa sa kapwa. Ang bawat batang matutulungan ng kanilang pundasyon ay magiging isang binhi ng kabutihan na balang araw ay mamumunga rin at magpapatuloy sa pagkalat ng liwanag sa mundo. Iyon ang pagkakaiba. Ang kayamanang ipinaglaban ni na Marco at Isabel ay parang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Dahil ito'y nakasulat lang sa papel at itinayo sa kasakiman. Ngunit ang yaman na iniwan sa kanya ni Lucia ay habambuhay dahil ito'y nakaukit sa mga pusong kanilang natulungan. Dahan-dahan niyang isinara ang laket at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Isang pangako. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa kanluran, nag-iiwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ngunit para kay Maria, hindi ito isang pagtatapos. Ito ay ang simula ng isang bagong umaga. Dahil ang tunay na pamana ay hindi minamana. Ito ay isinasabuhay.